Guys, nung nasira yung cellphone ni Papa na Infinix Hot 9, natenga to. So, hindi to nagagamit. So, ang nasira pala sa kanya ay yung port, charging port. Nung nasira yung cellphone ng Papa ko, bumili siya ng second hand na phone sa isang tao. Nabili niya lang to ng 500 pesos. Alam nyo kung anong cellphone to? Infinix din siya, pero old version na siya ng Infinix. Infinix Smart 3. Yan. Sumasabay yung tilawak ng manok ah. So, Infinix Smart 3, quad-core lang siya. Check natin yung buong specs niya. At sasabihin ko rin sa inyo kung magkano lang nabili niya. Yan. Ito yung system niya. 1 GB RAM lang siya only. 1 GB RAM, 16 GB ang internal storage, 8 megapixel yung front camera, 13 megapixel yung rear camera, 2 GHz na CPU, 3050 mAh battery, 720 by 1440p ang screen resolution, Android 9, so Android 5. So, ang price na nabili ito ni Papa sa tao ay 500 pesos. Yes guys, 500 pesos. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sira na rin yung power button niya dito. Ang ginawa ko, pinaayos ko yung cellphone ni Papa. Pinaayos ko siya, worth 600 pesos lang. Pinilitan mismo yung sa may dito. Yung saksakan ng headset saka yung saksakan ng charger. 600 lang, pinaayos ko. Nakalimutan ko yung ipopromote ko sana yun eh. Kasi mura lang yung repair niya sa akin eh. Kalimutan ko yung pangalan na nag-repair dito sa akin na technician. So balik tayo sa topic natin. After that, pinaayos ko yung to kahapon, itong cellphone na to. So sabi ng Papa ko, akin na lang daw to. Total, naayos na yung cellphone niya. Infinix Hot 9. Napakaganda nito kasi octa-core to eh. So akin na to. Ngayon, ang ginawa ko, ang bala ko dito sa cellphone nito, in-optimize ko muna siya. Yung, di ba, may mga video ako dyan sa YouTube channel ko na optimization. Ginawa ko rin dito. Meron din siyang freezer, may game booster, may cleaner, may phone master. Astig, di ba, kompleto. Tapos yung ibang mga bootloop niya, pinagdi-disable ko, in-uninstall ko. Tapos yung mga games niya na nakalitaw dito, hinide ko. Yung game center, saka suggested na games, hinide ko rin. Para wala masyadong interrupted sa connection. Tapos nilagay ko lang yung mga importanteng application tulad ng Smart Gigalife app, GoMo, kasi dalawang SIM card nilagay ko dito, GoMo saka Smart. In-update ko rin yung system niya, nilagyan ko ng GCash saka Hello Money, kasi Hello Money ako sumasahod sa ATM sa trabaho. Nilagyan ko na rin siya ng Facebook Lite kasi kailangan light version lang. Hindi siya pwede yung Facebook talaga, kailangan Facebook Lite. Messenger nilagay ko, hindi Messenger Lite kasi yung ibang GC kasi namin hindi makapasok sa Messenger Lite, so Messenger ginamit ko. Tapos niyan, ginamitan ko lang siya ng data saver. Tapos niyan, nilagyan ko nila ng YouTube kasi yung YouTube ko hindi na gumagana. Dinisable ko yun, tapos dinownload yun ng YouTube. Naglagay na rin ako ng Viber kasi importante ito sa trabaho. Kasi nga, gagawin kong pang trabaho ang cellphone na to. Yan. Nilagyan ko siya ng Viber. Yan, tapos digital well-being, ginamit ko rin siya. Yan. Wala pa akong tutorial na to digital well-being. Hindi pa ako gumagawa ng tutorial na to, pero kasama to sa optimization na ginawa ko. Yan, meron ako dyang YouTube video sa YouTube channel ko. Kasama ang digital well-being sa pag-optimize ng cellphone, ng smartphone. Yan. Sa camera, wala akong problema sa camera. Okay ang camera niya. Yan. Lagyan natin dito yung cellphone ni Papa. Wala akong reklamo sa camera niya. Okay ang camera niya. Yan. Malinaw, diba? Malinaw. Tapos, ito naman yung video. Phone. Ito naman yung video. I-front natin yung video. Yan. May beautification din siya. Kaso hindi ko Ayan, maliwanag. Meron siya LED, yun ang maganda sa mga Infinix Tecno sa Itel. Hindi nawawala tong LED flash. Yan, yun ang maganda sa kanya. Wala akong problema sa camera. Yan. So okay naman siya, hindi nga lang siya kasi bilis ng octa-core, quad-core talagang speed niya. 4G na rin siya, 4G ang internet niya. So yan lang, gagamitin ko lang siya pang trabaho. Yan. Tapos nga pala, no, ang kagandahan dito, kasi yung memory card, pwede sa kanya gawing internal storage, yung external na memory card. Di ba ang tawag sa external yung memory card?
may option to na pwede mo siyang gawing dagdag memory. Yung gagawin mo siyang pwede siyang lagyan ng application yung mga yung tawag dyan, memory card. Pwede ka mag-install ng apps tapos may install siya sa SD card, hindi sa phone. Yan, yun ang maganda sa kanya. Pero hindi na yun allowed sa mga ganitong cellphone na mga latest. Talagang pag apps kailangan sa phone storage. Yan. Pero ito, ina-accept ka. Nga pala, itong pang-vlog ko na cellphone, itong Cherry Mobile, ay ina-accept din niya yung memory card as internal storage. Astig, di ba? Pero yung sa Itel S23 ko na nasa bag, hindi na allowed. Yun lang. So, para sa akin, okay siya. May fingerprint din siya, may face detector. Okay siya pang trabaho. Pwede na siyang pang picture-picture. Astig, oh. Patay, buhay. Patay, buhay. Ayun lang. So, lang. Dito lang. This Mark. See you on my next video. Peace out.